So, buksan natin sa Romans chapter 3. Palalim na tayo doon sa treatise ni Paul sa kanyang itinuturo na salvation by election, by grace, justification by faith. Yun yung laman niya. Justification by faith, sanctification by grace, salvation by grace. Romans chapter 3 verse 1 to 20. Kung gayon, paano nakalalamang ang Hudyo sa hindi Hudyo? Anong kabuluhan ng pagiging tuli? Napakarami. Una sa lahat, ang mga Hudyo ang pinagkatiwalaan ng mga pahayag ng Diyos. Ano nga kung hindi naging tapat ang ilan sa kanila? Ang ibig sabihin yun ay hindi na rin tapat ang Diyos. Hindi. Ang Diyos ay tapat at totoo. Kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao. Ayon nga sa nasusulat, kapag ikaw ay nagsalita, mapapatunayan kang matuwid. At kung ikaw ay hahatulan, ikaw ay mananaig. Ngunit kung ang kasamaan natin ay nagpapakilala ng katarungan ng Diyos, masasabi ba natin hindi siya makatarungan dahil tayo ay parurusahan niya? Ganyan ang pangatwiran ng tao, hindi. Kung hindi makatarungan ang Diyos, paano niya hatulan ang sanlibutan? O sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay lalong lumilitaw ang kaluwalhatian ng Diyos, sapagkat lalong nakikilala na siya ay tapat, bakit pa niya ako parurusahan bilang isang makasalanan? Kung gayon, bakit nga hindi natin sabihin, gumawa tayo ng masama kung mabuti naman ang magiging bunga nito? Ganyan din ang itinuturo namin, sabi ng mga naninira sa amin. Sila'y parurusahan ng Diyos at yan ang nararapat. Ano ngayon ang kalagayan ba nating mga Hudyo? Ano ngayon, ang kalagayan ba nating mga Hudyo ay mas mabuti kaysa sa mga Hintil? Hindi. Tulad nga ng aming napatunayan, ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, maging Hudyo o Hintil man. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Parang bukas na libingan ang kanilang lalamunan, pananalita nila ay pawang panilinlang, ang labi nila ay may kamandag ng ahas. Puno ng pagmumura at masasakit na salita ang kanilang bibig. Wala silang atubili sa pagpatay ng kapwa. Parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Alam natin na ang anumang sinasabi ng kautusan ay sinasabi sa mga nasasakop nito upang walang maidala ng sinuman. At dahil dito'y mananagot ang lahat sa Diyos. Walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ang ipaalam sa tao na siya ay nagkasala. So, chapter 1, balikan natin in chapter 2 una. Sinabi niya sa chapter 1 yung kalagayan ng mga Hintil o ng mga walang kautusan. So, ang sabi ni Pablo sa chapter 1 ay kahit wala sa kanilang utos ang Diyos na kanilang nakita o nalaman, dahil hindi sila binigyan ng kautusan na nakasulat, ang sabi ni Pablo, mananagot pa rin sila sa Diyos dahil kahit di nila alam yung kautusan ng Diyos sa Biblia na ipinahayag niya sa mga Israelita, meron naman silang una yung kapahayagan na pangkalahatan ng Diyos, yung nature, na makikita ng lahat ng tao kahit sila ay walang alam sa Biblia na may lumika dahil nakikita nila ang mga nilika. So yun yung sinasabi ni Paul. Inunan niya yung kalagayan ng mga Hintil o ng mga hindi Israelita na sila rin ay hahatulan ayon sa kanilang nakikita sa kalikasan na kanilang tinanggihan. So sa halip na kanilang sambahin ang Diyos na hindi nakikita, gumawa sila ng mga ribulto at ng mga larawan ng mga nilalang na nakikita. At yun ang kanilang ipinalagay na yun ang Diyos. Ikalawa, sabi ni Pablo sa chapter 1 ay talagang mananagot din sila sa Diyos kahit walang kautusan na silang alam na kautusan ng Diyos dahil meron naman din silang konsensya. So ang konsensya ng tao ay barometer ng kasalanan at ng tama at ng mali na ibinigay ng Diyos sa kanila. So kahit na hindi perfecto ang konsensya para tiyakang sabihin sa tao na tama ang kanyang ginagawa o mali ang kanyang ginagawa, at least meron siyang moral compass. So kahit na hindi niya kilala ang Diyos, kahit na wala siyang Biblia, kahit hindi siya nakaalam ng kautusan ng Diyos, ay may nagsasabi sa kanyang puso at isipan na mali ang kanyang ginagawa. Dahil itinanim naman ng Diyos sa puso ng tao
ang kaalaman tungkol sa mabuti at masama. At sabi niya, yun ang kalagayan ng mga hintil. So, bagamat sila ay hindi sakop ng kautusan na isinulat at mismong galing sa Diyos, na ipinaalam ng Diyos sa tao, partikular sa mga Israelita, dahil hindi naman sila Israelita, wala naman sila sa Israel, ano nga nila malalaman? Pero dahil sa universal revelation of God at sa konsensya na itinanim ng Diyos sa puso ng tao, ay wala pa rin silang maidadahilan pag sila ay nagkasala sa Diyos, dahil sila ay sinusumbatan ng kanilang budhi, ng konsensya. Kaya natural na alam nilang mali talaga ang kanilang ginagawa. At sabi nga ng Apostol Pablo ay pupunta sila sa kapahamakan, hatulan sila dahil ginusto talaga nila ang kanilang ginagawa. So hindi sila nagkakasala dahil ayaw nila, kundi tinilikuran talaga nila ang tunay na Diyos, pinalitan ng mga Diyos-Diyosan, tapos sinunod nila ang kanilang sariling pita ng laman, ang kahalayan, ang kasinungalingan, at ang pagpatay. Kumbaga parang talagang gusto nilang gawin, at ang sabi ng Diyos ay kaya nga ipinaubaya na sila ng Diyos sa kanilang makasalanang kalikasan o sa kanilang makasalanang kagustuhan. So God gave them over. Hindi sila itinulak ng Diyos na magkasala. So ang lahat ng tao, kahit hindi nila alam ang kautusan ng Diyos, ay makasalanan. At dahil doon ay sila ay nasa ilalim ng hatol ng Diyos. Ito naman sa chapter 1, chapter 2, binanggit naman niya ang mga Israelita, no? Sino kang humahatol? Alam mo nga ang kautusan, pero ginagawa mo rin naman yung bawal. Diba? O yung mga Hudyo na mayroon namang pamantayan ng tama at mali, malinaw na sinasabi na bawal ang sumumpa sa Diyos-Diyosan dahil nakasulat sa 10 utos. Bawal sabihin sa walang kabuluhan ang pangalan ng Diyos. Bawal ang hindi sumamba, no? Sa araw ng pamamahinga. No? Kailangan mamahinga ka sa araw ng pamamahinga. At bawal ang manungayaw sa magulang, bawal ang hindi gumalang sa magulang, bawal ang pumatay, bawal ang magnakaw, bawal ang sumiping sa hindi mo asawa, mga lonya, bawal ang makiapid, bawal ang pagsisinungaling o pagsaksi sa hindi katotohanan laban sa iyong kapwa, no? False witness. So bawal ang pag-imbot. So kahit pa alam mo nga yun, di ba, hindi ka nakakahigit sa mga walang alam dahil alam mo nga yun, pero ikaw naman, ginagawa mo rin. Ang ano mo lang is alam mo, yun lang ang higit sa'yo. Alam mo. At ang problema, doon sa mas nakakaalam, mas malaki ang parusa. Kasi doon sa walang alam. Kasi yung nakakaalam, parusahan siya ayon sa kautusan. Dahil alam niya, ito namang walang kautusan, parusahan sila ayon sa budi nila, sa kanilang konsensya. So pareho silang nasa ilalim ng hatol ng Diyos. Pero mas lamang yung hindi nakakaalam ng kautusan dahil paparusahan din sila pero hindi dahil ayon sa bigat nung dapat nilang pananagutan sa Diyos. At dito sa chapter 3 ay ano ngayon ang higit, ang lamang ng Hudyo? Anong kahulugan pagtutuli? Napakarami, no? Pero hindi ayon. Napakarami pero una sa lahat, ang mga Israelita ang pinagkatiwalaan ng mga pahayag ng Diyos. Kasi galing talaga sa mga Israelita ang 10 utos, no? Ibinigay ng Diyos kay Moises, tapos pinasa ng Moises sa Israel nung kanilang angkinin ang lupang pangako. Yun naging pamantayan ng kanilang pamumuhay. Katapos itinuturo sa lahat ng mga Israelita, no, ang kautusan. So, pagkatapos nagpakahayag pa ang Diyos sa kay Moises para gumawa ng mga sub-laws, no? Yung kautosang pang-seremonya, no? Sinabi mismo ng Diyos yung mga pamantayan, ganito ang gagawin nyo. Direct na galing sa Diyos. Yun ang kalamangan, no? Dahil alam nila lamang sila. Pero ano nga kung hindi naging tapat ang ilan sa kanila? Ibig sabihin yun ay hindi na rin tapat ang Diyos. May sinasabi rito si Pablo na dahil ang Israel, ang lahing hinirang ng Diyos, mayroon siya pa rin plano doon eh. May plano ang Diyos sa Israel na isang araw lahat ng Israel, bagamat sila hindi naligtas lahat nung unang panahon,
may takdang panahon na ililigtas ng Diyos yung remnant na yan. So yun ang lamang nila. Talagang ang Israel ang special sa mata ng Diyos na lahi ng tao. Hindi natin maaalis yan, ang katotohanan na yun. Talagang ang mga Israelita ay lamang sa atin dahil sila talaga yung pinili na maging bansa ng Diyos. Kaya nga ang pangarap ko talaga makarating sa Israel. Para mapil ko man lang yung, di ba, yung kung saan lumakad si Jesus. Ma-imagine ko na dito ang lumakad ng Panginoon. Di ba? So parang napakalaki ng ano sa akin na makalakad din ako kung saan yumapak ang Panginoon. Mapuntahan ko rin kung saan siya pinako sa krus. Mapuntahan ko kung saan siya isinilang sa Bethlehem. So kumbaga may significance kasi talagang Israel ang pinuntahan ng Diyos. Doon siya nagpakilala, doon siya nagkatawang tao sa Israel. Doon kumalat ang buting balita mula sa Israel. So talagang ang Israel, yun ang higit ng Israel. Kumbaga sa kanila rin ang pagtutuli. No? Sa kanila, sa isang mga Israelita, ipinatupad ng Diyos yung covenant na kailangan tuliin ang mga lalaki 8 araw. Isang sign yun na siya ay kabilang sa lahing hinirang. So, at yun ang covenant niya sa Israel na special kayo. Kayo iba sa ibang bansa. Wala namang ibang tuli kundi Israelita ang sa kanila nag-umpisa yan. Ginaya na lang ng mga ibang bansa. Ngayon, dito na sinabi ni Pablo ang pinakang Magna Carta, no, Magna Carta ng Christian, ano to, Opus, Magnum Opus. Ito yung pinakasentrong katuruan ng Reformed Theology. Ito yung T sa tulip. Sinasabing Calvinism, dito nanggagaling yung T, ang total depravity. Pag hindi mo alam ito, palpak ka na sa iba. Ito yung foundation ng systematic theology. Na ang tao lahat ay nagkasala. So totally depraved ang lahat ng tao. Whether you are a non-Jew or whether you are a Jew, you are equally depraved and you are equally hopeless to save yourself. At ang pagiging makasalanan ng tao ay talagang tawag dito, comprehensive. Lahat ng aspeto ng kanyang buhay ay napailalim sa kasalanan. Kaya dito may binabanggit siya na yung paa, yung bibig, labi, isip, gawa. Kaya sabi niya, ano ngayon ang kalagayan ba nating mga Hudyo ay mas mabuti kaysa sa mga Hintil? Iyon, dito na yung pagkakapareho. May pagkakaiba pero may pagkakapareho. Pagkakaiba, sa kanila nagpakahayag ang Diyos. Pero ang Hintil ba lugi dahil hindi sa kanila nagpakahayag ang Diyos, ang Israel na lang ang maligtas, ang Israel na lang ang espesyal? Hindi. Sabi ni Pablo, tulad nga ng aming napatunayan na ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, maging Hudyo o Hintil man. Yun yung total depravity. So, men are unable to go against his sinful nature. Sinilang na ang tao na wala na siyang kakayahan na pigilan ang kasalanan. At wala na siyang kakayahan na hindi magkasala. Ang tawag dyan ay not able not to sin. He is not able not to sin. Yun. Sa doktrina ng Kristiyano ng total depravity. Man is not able not to sin. Hinutindi. Hindi natin kaya na hindi magkasala. And because we are not able not to sin, we are equally hopeless. Even though you are a Jew, you are still not able not to sin. Even if you are a Gentile, even though you have no knowledge of the law of God. Because the law of God was given primarily to the Israelites. So, still, you are under the law of sin because you are not able not to sin.
Yun. Kaya, napatunayan na namin ang lahat ng tao na sa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. All have sinned and fall short before the glory of God. And therefore, all men are under the curse of God. Because they are all sinners. By birth and by choice. Not only by choice, but by nature, you are a sinner. Kaya walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ito yung doctrine of John Calvin. Nang ibig sabihin ng total depravity is total inability. You are unable to understand God. You are unable to look for God. Hindi ka talaga naghahanap sa tunay na... Ang hinahanap ng taong makasalanan, yung kanyang Diyos na likha ang isip. Lahat ng tao, pati yung mga hintil, di ba? Yung mga hintil, kahit hindi nila kilala ang tunay na Diyos, naghahanap din sila ng Diyos. Pero ang hinahanap nila, yung false God. Kasi, how can you find somebody that you don't know? Di ba? Kahit hanapin mo, hindi mo naman kilala. Paano siya mahanap? Diba? Hindi mo mahanap, hindi mo nga alam ang pangalan eh. Hanapin mo yung wala. O wala ka mahanap. So, ang nangyayari dito is, mayroon siyang concept of God, of a deity. So, man has a concept of deity dahil nakikita niya sa nature na siguro may lumikha nito. Pero he is unable to identify. Bakit nga? Hindi niya kilala eh. Kaya nahanap niya yung Diyos na di kilala. So, paano mo siya makita? So, unless God kasi, ang doctrine kasi ng Reformed doctrine is, it is God who introduces Himself to us, not the other way around. It is God who exerted this effort to search, quote and unquote, although He already knows where you are, but He's the one who initiated the meeting between Him and man. Gaya ng kay Adan, di ba? Si Adan ang magkasala. Naganap ba si Adan sa Diyos after he sinned? Nagtago. So that's the picture is nobody seeks God. Just like Adam, when he fell to sin, ang ginawa niya, he hid from God. Diba? Behind the bushes. Tago siya sa likod ng kakawayan. He and Eve, Adam and Eve, they hid from God, from the presence of God. And then God look after them and ask them, not because God doesn't know them or doesn't see them, but God is waiting for them to express what's in their heart and mind. Kasi sabi niya, where are you? So God is waiting for them to argue or to reason. So mismong ang Diyos ang unang nag-take ng initiative. And even in our salvation, we are lost. When we are not yet Christians, we are lost. We don't know God. Even if you are a child of a Christian family, we don't know God. Until such time that the Holy Spirit convicts you of your sin and gave you the ability to understand God, the true God. Kasi hindi naman natin sinasabi na walang dinidiyos ang lahat ng tao. Because whatever, whoever that you prioritize in your life, that's your God. Kasi meaning God is something or somebody that you serve with your strength, with your mind, with your soul. So sometimes young people's God is the video games, because they serve that, they took much of their time. And their hearts long for that. So that's your God. Whatever your heart longs for more than the Creator, that is your Creator. That's your God. You treat that as your God. Kaya nga, wala talagang makakaligtas. Ang sinasabi rito ni Apostle Paul, dito niya binibuild niya yung doctrine of grace. What is grace? Grace is an undeserved favor.
Hindi tayo deserving, pero ibinigay na libre. You didn't search for it, you didn't want it, you didn't you didn't give attention to it, but still God chose to give it to you. Yun ang ibig sabihin. Kaya nga walang matuwid, wala kahit isa. Dito nakita mo, may tao bang makakaligtas kung hindi ang Diyos ang i-initiate? Wala. Kasi walang matuwid, wala kahit isa. Wala siyang itinangin, even Mary. Kilala din niya si Mary, di ba? Ni Paul. Alam niya si Mary is the mother of Jesus in the flesh. Pero pwedeng sinabi ni Paul na there is only one person on earth that is righteous, Mary. Pero wala eh. Sabi niya, there's none who is righteous. Not even one. Inulit pa niya. Not even Moses, not even Abraham, not even Israel, yung mga patriarchs in Israel, of Israelites. No? Not even David, or the priests, sila Sado, or si Aaron, the first chief priest of the Jews, of the Israelites. Not even Nehemiah, Isaiah, all the prophets, no? Not even Isaiah. None is righteous. So, i-convert natin sa ngayon, kahit pari, kahit pastor, kahit na religious leader ka, kahit na ministro, kahit monk, o kahit Buddhist, kahit anong religion mo, doesn't matter. None is righteous. I mean, it refers to person. Individual persons on earth. Not even one. Walang nakakaunawa, walang naghahanapan sa Diyos. Ang lahat ay lumihis. So it's in the mind, no? It's in the mind. So your mind is not looking for the true God, but for somebody else or something else that you treat as your God. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Bakit sabi niya walang gumagawa ng mabuti samantalang mayroon naman taong tumutulong? Kasi ang definition ni Paul ng kabutihan is perfect holiness or perfect righteousness. Hindi yung, kasi may dalawang uri ng kabutihan. Yung moral goodness, moral, and then perfect righteousness. Ang pamantayan ng Diyos is not morality or doing good based on the law of man or civil law or Old Testament law. Kasi ganito yan eh. Para ka maging dapat sa Diyos, sabi ni James ay you must be perfect for the Lord your God is perfect. Or the Lord your God is perfect. So, para ka makapasa doon sa kabutihan na karapat-dapat sa paningin ng Diyos, equal dapat ang kabutihan mo sa kabutihan ng Diyos. Ang kaso is, when we do good, it's because there is hidden agenda in your heart. You don't know about it, but you know that, when we are not yet Christians, alam nyo, pag hindi pa tayo Kristiyano, gumagawa tayo ng mabuti para makita ng iba. O para sumisimba sila, para masabi ng mga kapitbahay na Katoliko na, uy, sumisimba din pala siya, mabuti ring tao. Kasi ang kabutihan natin depends on our obedience to the moral law or to the law of the church. Yung mga rules and regulations lang. Tapos, ang motive natin is to be seen, to be applauded, or to receive something in return. For example, may mga taong tumutulong sa kapwa, yung mayayaman ngayon na non-Christians. Bakit? May law daw kasi, sabi nila, sa mundo na pagka daw ikaw ay namigay ng tulong, talagang bumabalik. So, even if they don't know the true God, they still give. Kaya maraming philanthropist. Alam ko bakit sila philanthropist? Kasi nga, may batas sa kalikasan na pagka nagtanim ka ng mabuti, dudublihin talaga. Kung sino man yan, basta may influence na gano'n. Kaya kumbaga lahat ng tao, lahat ng mga mayayaman, mayroon talaga silang foundation. Kasi they
experience na talagang may balik, may ani. Pag nagtanim ka, may ani. That's the general law of God. Pag talagang nagtanim ka ng kabutihan, babalik din sa'yo yun. One day. At yun ang ine-expect ng tao. At yun ang motive niya. I will do good because I expect something in return. Kaya hindi pa rin ipapasa sa Diyos. Bakit? Self-centered goodness yun eh. Because what drives you to do good is your motive behind it to receive something in return. So that's it. That's for your own good. So that's not for the good of others, but ultimately it's for your own good. Meron din naman gumagawa ng mabuti, talagang tapat sila na pag nakagawa daw sila ng mabuti, they feel good about themselves. And they feel satisfied. No, at yun naman naranasan din ng lahat ng tao, kahit hindi Kristiyano, pag nakagawa ka ng kabutihan, gumagaang ang kalooban mo. Tapos parang napufulfill ka. No? Self-serving pa rin yun kasi you do good because you feel good. And hindi yun worthy sa Diyos. Hindi yung karapat-dapat sa Diyos. Because ang motive mo pa rin ang pagbabasehan ng Diyos ng righteousness. It's not the physical act or the external or outward show of goodness, but the motive behind why do you do good. Kaya nga yung sinasabi ni Paul, yun yung sinasabi ni Paul. Yung kabutihan tinutukoy niya rito ay yung motive, the motive behind is he loves God and he doesn't expect something in return. And it's not because he feels good about it, but because it is God's will for me to do good. And I will do good regardless of the result. You don't expect something. Yun ang sinasabi ng... At sino lang makakagawa nun? Why do you tunay na Kristyano na may Holy Spirit? Kasi you can't do good naman without ill motive unless you are filled with the Spirit of God. Kasi only those who have the Spirit of God can do good without thinking about something that will benefit, that he will benefit from that goodness. So yun, wala kahit isa na gumagawa ng matuwid na papasa sa Diyos. All have failed to satisfy God. Tapos yun, bibig, parang bukas na libingan ng kanilang lalamunan. Pananalita nila ay pawang panlilinlang. Yung pagsisinungaling, no? Yung panlilinlang is may trickery. No? Kaya ka nagsasabi ng isang bagay dahil gusto mo siyang i-trick para makinabang ka. Yun yun, panlilinlang. Ang labi nila ay may kamandag ng ahas. Yung pakunwari, alam mo yung pagpupuri na hindi naman totoo sa puso. Uy, ang ganda mo. Para sa isip na ang pangit mo. Nanilina ka na, nagtitrick eh. Alam mo, ang bait mo. Pero sa puso, sa isip niya, sa loob-loob niya. Diba? Puno ng pagmumura. Diba? Kanilang bibig. Masasakit na salita ang kanilang bibig para silang atubili sa pagpatay ng kapwa. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan, hindi sila marunong matakot sa Diyos. Takot sila sa demonyo, pero hindi sila takot sa Diyos. Takot sila sa multo, pero hindi takot sa Diyos. Takot sila sa bangin, may fear of heights, pero walang fear of God. Takot na takot pagka nasa elevator. Diba? Claustrophobia. Takot na takot. Pero walang takot gumawa ng masama. Talagang dami nating takot. Sabi nga CJ, alam ni CJ yan yung mga terms sa takot. Yung mga phobophobia. Ano yun? Takot sa takot. Natatakot ka sa takot. Diba? Natatakot kang matakot. Yung phobophobia pala yun. Grabe naman yun ang matindi. Claustrophobia. Yung closed spaces. Diba? Alam ni CJ yung mga ganun, na-explain niya. Psychologist siya eh. Sinapsycho niya ang tao. Magaling yung mag-psychology. Yan, yun ang problema. Alam natin, ano mang sinasabi ng kautusan ay sinasabi sa mga nasasakop dito pangunang maidalan, asin naman. Dahil dito ay mananagot ang lahat sa Diyos. Even if you are a Gentile, non-Jew, or a Jew, you are under God's condemnation and curse because
No one is righteous. No one can satisfy God's righteousness. Kaya sabi rin, ang treatise niya is, walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. So even if you are the most avid follower of the law, and you do everything in your effort, as humanly possible, na kaya mong gawin, pero hindi ka pa rin mapawalang sala kahit masunod mo ang kautusan. Kaya walang tao mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod, sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay hindi magpawalang sala, kundi ipaalam sa tao na siya ay nagkasala. The role of the law is not to make you righteous, but to make you know that you are unrighteous. Kaya under ka ng sumpa. Pagka ikaw ay umaasang maliligtas ka dahil sa pagsunod sa kautusan, which is yun ang dating buhay ni Pablo. Very rigid ang kanyang obedience sa law. Ano pat pumatay siya ng isang Kristiyano, alang-alang sa kautusan. Si Esteban. Siya yung attorney na sumuporta sa mga bumato para hindi managot yung mga bumato ng pagpatay sa isang tao ng murder, ay pinahintulutan niya. Kaya nga noong nandun siya, ay sa kanyang paanan, naghubad yung mga Israelites. Nilagay sa kanyang paanan yung mga damit. This symbolizes giving permission from a lawyer. And the lawyer, Apostle Paul permitted them to stone Stephen to death. Kaya sinasabi niya, I'm the chief of sinners, because he is the one who called for the death of Stephen. Mamamatay tao. At naging mamamatay tao siya dahil iniisip niya na ito yung pagsunod ko sa kautusan. Kasi yung mga yan hindi sumusunod sa kautusan. Dapat silang patayin. Di ba? Kasi sinasabi nila na si Kristo na ang kanila susundin, hindi na ang utos ni Moises. Napatay. Kaya sabi ni Pablo, sa totoo lang, yung kautusan, hindi siya Savior. Siya nga yung nagka-curse. Siya nagsasabi, nag-curse ka ng Diyos kasi, di ba? Pinapaalam sa iyo na nagkakasala ka. Yun ang role ng law. Mailigtas ka ba ng law? Hindi. So the law is not a Savior. But the Lord Jesus Christ is who freed us from the curse of the law. Di ba kaya nga sabi ni Paul, sino mang ibinitin sa kahoy ay sinumpa, tinuturing na sinumpa ng Diyos. Kasi nang si Jesus ay nasa krus, sinumpa siya ng Diyos, kahit hindi siya nakapailalim sa kautusan dahil hindi naman siya nagkasala, para yung tayong nagkasala na nasa ilalim ng sumpa ng kautusan ay mapalaya niya. So he was cursed so that we who are under the curse of the law would be freed from the curse of the law. Yun ang symbol ni Jesus nung nasa krus siya. Siya yung sinumpa ng Diyos. At yung righteousness niya, yun ang ibinigay sa atin. Imputed righteousness of Christ. Kasi he obeyed the law perfectly. So why was it that he was bakit siya pinarusahan? Bakit ba sa kanya ibinigay ng Diyos o pinasa ng Diyos ang kaparusahan? It's because para doon, yung righteousness niya, para doon sa kanyang pinagbayaran. May nagbayad para sa atin. May nagpalaya sa atin na hindi naman nakulong sa kautusan o na naging bilanggo ng kautusan. Tayong bilanggo ng kautusan ay nakalaya dahil napabilanggo siya kahit hindi siya dapat ibilanggo sa kautusan. Sinunod niya kahit hindi niya siya dapat sumunod. Kasi siyang gumawa ng kautusan eh. Kasi God is sopra nomos. Mas mataas siya sa kautusan. Kasi yung gumawa ng kautusan, hindi siya sakop nun. Biruin mo, yung gumawa ng kautusan na hindi naman siya dapat magpasakop. Dahil ang kautusan para sa tao yun, hindi para sa Diyos eh. Kasi ang kautusan ay parang barbed wire na kaya kanya binarbed wire para wag kang lumabas sa kalooban niya. Kasi pag lumabas ka doon sa wire, mahuhulog ka sa bangin. Kaya ang wire kasi is protection yan. Kaya ang problema, ang tao is gustong lumabas doon. At laging lumalabas. Akala niya yung kautusan ay masama. Hindi niya alam yung kautusan nga ang
nagpo-protect, mga magulang, di ba, may utos yan, huwag ka pupunta sa labas kasi gabi na. Pero ang gusto ng tao, lumabas doon kasi akala niya, napipigilan siya. Akala niya ito'y masama para sa kanya. Hindi niya alam, kasasama niya yun. So ang ginawa ng Diyos ay, kahit siya ay mas mataas sa kautusan, napailalim siya para tayo nasa ilalim ng kautusan ay kanyang madala palabas ng kautusan. So binayaran niya yung parusa ng Diyos para sa paglabag sa kautusan upang siya naman na walang kasalanan ay maipasa yung katuwiran niya sa mga lumabag sa kautusan upang tayo ay mapawalan sala. May tanong kayo dyan? And then next, pag-aaral natin yung pagpapawalan sala ng Diyos sa tao.